natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa Karambola ngayon, November 16. Second half na po to. Okay. Ilang araw na lang bago magpasko. Ako nga eh. Wala bang Ako si Conrad Baral, kasama natin si Joel Lacsamana at si paring Jonathan De La Cruz. Si Atty. Trixie Cruz. Angeles. Ay, humihigop na ng clam chowder sa Boston. At saka yung ating guest pag Thursday, wala rin. Wala rin. Busy. Secretary Larry Gadon. Parang Larry, yung adobo, baka nakakalimutan mo. Porque hindi ka pumunta rito. Nakalimutan ko na yung lasa ng adobo. May sariling luto. Ikaw ba nakalimutan mo? Nakalimutan ko. Oo nga, ako rin eh. Huwag ka naman ganyan na hindi ka na nagpapakita dahil ayaw mo magluto ng adobo. Ng masarap mong adobo. Ano ba yan? Samantalang 39 days na lang Pasko na. Magpasko. By the way, sorry mga sir, naaalala ko na, yung hindi ko babatiin, hindi dapat batiin na birthday. Si Diane Lesaca, CEO ng Weber Shandwick. CEO ng Weber Shandwick, PR agency. Di ba si Ambassador Babes Romualdez may-ari dito? Weber Shandwick. Tsaka, well, I don't know kung ano. Pero si Dayan ang kanyang tao dito sa Philippines. Kapatid ni Jan? Kapatid ba ni Jan? Hindi ko lang alam, sorry. Si Dayan Lesaca. Baka asawa niya, Lesaca. Hindi. I'm not sure. Baka asawa niya, Lesaca. Baka pwede. Pero, very bubbly personality si Dayan. Happy birthday. Yung Jan Lesaca at saka yung grupo. May grupo sa UP eh. I'm not sure. Sabi nila, mga grupong A. Yan yung mga magagaling kumanta, magagaling magano. Jan Lesaca. Kasama si Jan. Di ba si Jan Lesaca, nagbibiolin? Nagbibiolin, magaling na biolista. Okay. Ngayon nagsalita na ang pinuno ng Maharlika Investment Fund. At ang nakikita niya raw po, maglalagay daw sila ng investment, ng pera, sa mga airports at saka power projects. Parang may naalala ata kung may connection. Sino ba maraming power projects? Ngayon. Ito, sino ba malaking control dyan sa power projects? Ngayon nakikita ko na. Sino ba pinuno ng Department of Energy? Si Popo. Saan galing yan? Secretary Rafael Popo Lutilla. Galing sa? UP College of Law. Ayan. Professor ito. Anong kumpanya? May kumpanya pala siya. Mayroon siyang galing. Independent director. Sana, starting with the letter A. Tapos sasabihin ko, Ayala, mali! Pagkagalit si Rene Almendras yan, hindi kami yun. Ang airport, sino ba ang nagmamata ng mga privatization ng airport sa Panglao? Bicol International. Lagindingan. Yung sa Cagayan de Oro. Lagindingan Airport. Starting with letter A. Hindi Abisamis Optical yan. Hindi. Malayo. Hindi. Agbayani. ABS-CBN. Hindi. Malabo na yung ABS. Letter A. Agbayani, hindi. Hindi, pare, malayo. Yan yung lumaban. At nagbigay sa atin ng ito pong si Rafael Jose D. Consing Jr. Okay. Nanggaling sa Aboitiz Group. Aboitiz Group. Okay. So mag-i-invest daw siya sa airports at saka sa power projects. Kasi at ayaw niya raw mag-invest sa stock market. Anong sinasabi niya? Kasi daw po, ang gusto niya talaga project. This will bring instead na stock market. This will bring ang kanyang because these projects will be real assets and this will bring long-term profits. Sir, ito masasabi ko lang dyan. Sa inyo. So you have seen the light. Lahat ng privatization na ginawa pala ay matinding profit ang nakuha na over the past 30 years. Sa projects, sa airports at saka sa power. Power, water, lahat yan. In other words, tumiba yung mga nakakuha. Yung mga nabigyan diyan sa mga yan over the so many years of tumiba na. Ngayon,
ang dapat nagagawin nga natin dito sa mga public investments na ito, lalong-lalo na doon sa sinasabi natin ng mga utilities, na service talaga dapat ito, ay pababain nga dapat ang rates ng mga yan. Paano mangyayari? Paano mangyayari yan kung long-term profits ang iniisip mo? Long-term profits. Yeah. Anong hindi kasi po, ang hindi nyo napapansin, Congressman, ang tawag niya dyan, strategic investments. Yan. Ang strategic investment. Hindi yung private yan, ha? The Maharlika Investment Fund is not supposed to be such an investment group na ang gagawin ay papahirapan ng tao. Kasi yung profit na nakukuha dyan, ay pahirap sa tao nga eh. Yan nga yung nakita ko. Sa utilities. One has to look at it from other perspectives. Ano? Diba? I mean, ang tingin mong pagpapahirap ng tao ay maaaring pagpapabuti ng buhay nila kapag magagawin mong mas efficient, mas, modern ang isang para saan mo kailangan maging efficient and modern ang isang business? There is no crime. To what end do you want a business to be You are turning around and ailing. And modern. Di ba? For the benefit of the public? Oo. Kasi public utilities na to, we're not talking about other businesses. Kung hanggang ang iyo lang aim to make the business modern and efficient, turn around an ailing enterprise. Dapat ang huli mong objective dyan, makinabang ang publiko. Makikinabang ang publiko kapag modern na siya. Makikinabang ang tataas ng rates. Tataasan nila yun. But mas efficient na ngayon yung transmission ng service. Paano nag-efficient kung mataas ang rates? Yun ang hindi ko maintindihan. This is the reality of globalization. At saka ng... tayo ang pinakamataas na singil sa tubig. Kuryente. Sa kuryente, tayo ang pinakamataas sa Asia. Pero may tubig, may kuryente. Ang pinakamataas tayo sa airfare. Paano naging beneficial to the public yan? At paano magiging mapapakinabangan ng taong bayan kung kinikitaan mo mismo taong bayan? Ayan. Taong bayan kinikitaan mo dito eh. Hindi pare, ang hindi lang natin nakikita rito kasi sinasabi niya, yun daw kanyang balak is to transform the Philippines. So strategic investment to transform the Philippines. While you're transforming the Philippines, bayad kami. Hindi maliwanag yun eh. To transform the Philippines into what? The poorest country in the world. Into a thriving hub. Into a thriving hub. Of agriculture, tourism, etc. Energy, digital innovation, driving... siya na pala ang buong bayan. Social progress and environmental sustainability for generations. So the Maharlika, you are trying to tell us that the Maharlika Investment Corporation is the end-all and be-all of Philippine development? Is that what you are trying to tell us? It will be a key driver in strategic growth. Hindi, MIF will transform the Philippines, yun nasabi niya. Hindi, medyo sumobra naman yung writer niya dyan. Kasi strategic investments daw eh. Strategic investments. Do not over-promise. Under-promise and diba? And deliver. Over-promise and not perform. Patay ka dyan. Tapos ka. And then if you're talking about airports, power, etc. and other projects, please let us know. Kasi there is a limit to all what you are telling us about profits in these particular areas, because these are essentially public services, public utilities. Yan ang problema dyan. Kasi pag dyan ka pupunta. Pag dyan ka pumunta at nanghihingi ka ng profit. Kailangan mag-profit, maging profitable yan. Yung profit na yun, kanino manggagaling? Doon sa publiko. Doon ako nahihirapan sa ganitong workout. How do you reconcile? Yung end ng business na profit, at saka yung kakabit ng mga ganyang klaseng business na public service. Paano yun? Kasi yung mga business na gusto niyang pasukan, public service nga eh. Okay, involve mo ang publiko dyan. Water, power, transport, telecoms. Mga ganun eh. Human rights na nga ho ngayon yung telecoms.
Look, when you go to Japan at you ride these Shinkansen speed trains, you've seen how much you have to pay, bro. I mean, binabayaran talaga. There is a price for modern infrastructure. We're also paying for our transport here. Gano'n na nga. So, we're talking about water. We're talking about power. Same thing. Okay? Ang pinakamahal na power sa Asia, Philippines. More than 20 years ago, pinangako po ng EPIRA na yan ang solusyon natin at bababa ang ating sigil. Hindi nangyari yan. Hindi, yan na-overpromise tumaas sila. Pa ng tumaas yan. Oo. Tumaas ng tumaas ang sigil sa kuryente. Sinisisi nila dyan yung mga power generating companies. Okay? Pero siyempre, yung mga power generating companies ang tinuturo NGCP. Ang ERC ang tinuturo NGCP. Napakalakas ng regulatory capture dyan sa sektor na yan. Si Mr. Consing mag-i-invest sa isang sektor na napakalakas ng regulatory capture. Anong mangyayari sa Maharlika? And the government is going to be the beneficiary of that regulatory capture. Then what are you talking about? Pahirapan natin ang... So, magkakutsaba na ngayon yung private at saka government, Maharlika? Sa pag-regulatory capture? Ano to? Ang papahirapan lang ninyo sa kaikot-ikot na ito, taong bayan. Yun yan. Yun lang naman ang pupuntahan yan. So, saan dapat mag-i-invest yung Maharlika sa tingin niyo? Kasi ako ang posisyon ko, dapat hindi na kailangan yung Maharlika eh. Okay. The Land Bank and the DBP are more than enough to do what Maharlika should be doing, intends to do. Okay. Kanino bang bright idea yan? Sabi ni Sumo raw. At saka, ito lang, I won't even be surprised if that's the investment that will come, yung mga buccaneers. Mga carpetbaggers, yung mga ganyan, yung... Naku, ang dami niyan. Yung sa water, puro mga ganyan. Yung mga foreign partners. Andali, originally, ang water, United Utilities. Yun na ano ba yun yung sa US, yung gumawa ng Hoover Dam, yung malalaking yun? Nakalimutan ko yung partner nila. Tapos, Leonidas Show. Yun. Magkano nilagay nila? Wala. Pero, they lent their gravitas. Oh my God! Akala ko bang kailangan natin well-credentialed corporate ito. Akala ko ba yun ang dahilan? Expertise ang dinala nila. Expertise. Laki na kinita nila sa expertise. Laki. Nasa totoo lang, nung mga the early years, hindi rin ginamit dahil, teka muna, ayusin muna natin yung non-revenue water losses natin saka yung metering. Hindi. Kaya for the first 10 years, di mo na ginamit. Kaya sa ibang bayan po, binabalik na nila ang mga tubig. Water utility. Sa government. Dahil nakita nila yung mga kalokohan ng mga puro profit ang iniisip. Kung ako nga dyan pumunta ako doon sa mga talagang totoong green activities. Halimbawa, agriculture. Ayan. Yan. But didn't we mention that? Agro Alam mo, something? Post-harvest. Okay. Kikita ka talaga dyan. Bakit power and air po? Ang post-harvest po, napakalaki ng requirement dyan. At saka, ang laki ng kikitain mo rin dyan. Kung ang San Miguel kumikita dyan, logistics and post-harvest ng mga food production. Ba't di ka pumunta doon? At hindi ganyan ang gawin mo model. Bakit kailangan airport and power? Yun po sa... Na nagkataon naman na yun ang concentration nung dating mga boss mo. Tsaka yung dati naman boss. Yung network lang of cold storage kasi kulang tayo dyan. Hindi. Kikita ka ng matindi doon. So may return of investment na adequate yan para sa mga investors. Pare, may mga private sector dyan kumikita. Ang lalaki. Kulang pa yun. Alimba, doon na lang kay paring Ben Ben Bordone. Eastern Samar. O nagtayo ka ng tuna processing whatever it is there, di ayos ka. Isama mo na, doon mo isasama yung sinasabi mo ng power. Cold storage lang. O maglagay ka cold storage, maglagay ka lang ng yung modular na power plant. Para walain mo yung kalokohan ng mga malalaking power plant. Na kumikita. Hindi pwedeng... That makes sense, bakit nga ba puro airport, na nagawa na at transport? Kasi nga, meron mga private sector gusto mag-take over,
hindi glamorous enough ang agriculture, yung power connected with the... Ang malaking problema nga dito, ang sinasabi ng ibang mga businessmen, pinang-cover lang ninyo yung Maharlika Investment Fund, pero mga nakailalim dyan, yung mga dati. Oy, sino yung dati? Yun ang sinasabi nila. May umilalim? Umiilalim ng mga hindi umibakaw? Hindi. Pinang-cover lang ninyo, kunyari Maharlika Investment Fund is a government corporation, etc. Pero talagang umilalim dyan, yun din. May yun din pareho. Yan ang malaki. Yan ang tinitignan nila. Yan ang tinitignan nila ngayon. Hindi magugustuhan ng ating Pangulo yan. He signed off on this. He pushed for this Maharlika Fund. Sana. And then he chose Mr. Consing. Sana tignan niya ng mabuti nga yan. Yun lang naman ang tayo, nakikiusap naman tayo. Hindi naman natin sinasabi mangyayari yon. Kaya lang, in many... Hindi yung signal na that he's sending to the business community by saying gusto niya sa airport and power. Hindi po maganda. Okay, yan yung signal ng tungkol sa Maharlika Akala ko ba kakaiba yung investment na yan? Ay bakit yung pa din? Yun ang signal na binibigay niya sa business community, and therefore magkakaroon ba sila ng confidence para maglagay ng pera dyan sa Maharlika Investment Fund? Alalahanin po natin, seed money lang yung binigay ng Land Bank at saka ng Development Bank. Ang totoo rito, yung Maharlika, gusto nilang maakit ang investment ng private mula sector sa labas. Para malaki talaga yung impact niya. O paano ka makakaakit kunya na signal na pinadadala mo? Ito ang suggestion ko. Mga ano na to agriculture, okay. Mining, pare. Our mining industry is going to the dogs. Kasi walang nagtatrabaho na maayos. Ayan, kikitaan mo yan. Malaking kita to. Mag-process ka, mag-ano ka, etc. Ginawa yan. Logistics. Hindi ba pwede pumasok yan yung kamukha ng 11 major industrial nung panahon ni FM? Ang mining kasi po, kung tayo puro ore lang ang ating patay tayo dyan. Ang liit. Pero kung na-process ka. Kung na-process na yan, kailangan mo ng major... Yan. Maharlika Investment Fund. Pumunta ka doon. Total, hindi papasukin ng private yan. Kasi yung mga yan, natingin nila wala yan. Wala naman kasi... Okay, look. You mentioned the 11... basic industry. Okay. The world economy was very different. Was that 50 years ago? How different? Iba na ang market na competition, they'll kill you if you pag hindi ka makakapag-compete na at that time suddenly you try to do some puny industrialization efforts here. Papatayin ka lang. Kailangan mo na Maharlika para hindi puny. Oo. Halimbawa, ito lang. Well, ito downstream workout ka na. Sige. Si Mr. Yao. Yung Steel Asia. Okay. Nandun na siya, di ba? BOW. Partnership. BOW Steel. Naka-workout na siya. Nasa middle ground siya. Kung mag-ano siya dito ngayon, sabi niya, sige. Downstream. Titirahin ko na rin itong mining. Yan, Maharlika, mag-invest ka sa akin, gawin natin yon. Maganda yan. Bakit di niya gawin yan? Yan ang public-private sector partnership dito talaga. Dito ka pumasok, Brad, para matapos tayo. Halimbawa, Teka, may investment ba yung Aboitiz dun sa... hindi kami kasali dyan. Hindi kami involved dyan. Umilalim na rin kayo kasi... Ilalimanan lang yan. Ito pa ang pwedeng gawin. Tignan mo lahat yung mga ang lalaki natin na imported items. Ano pa ba yung mga yon? Halimbawa, ang ini-import natin wag na yung mga snack foods, wag na yan. Wag na yan. Pero ang dami nating ini-import na capital goods. Hindi ba natin pwedeng work out yun? Yung ganong klase. Sabi natin, kayong mga Toyota, etc., this is the last na kukuha kami dito sa inyo ng completely built units. Pwede lang kayo na magpadala dito ng mga ninyo kung ito ang magagawin natin. Gagawa tayo ng coconut fire na maging ninyo dito, etc., yung mga parts. Maharlika Investment Fund, tumira ka na dyan sa parts. Kasama mo yung Toyota. Kasi nagpapadala. Papayag ba si Chalex doon?
Ayun na, yan ang mga pagkatapos. Baka hindi pumayag. You're driving, shooing away, investors. Kami media trip lang ng Toyota sa Japan. Kagagastos lang namin. Kagagastos lang nila. Yung ito pa. Shooing away. Yung parin Joel. Yung sinabi mo na mga artist. Okay, creative industries hub. Magtayo ka ng center. Tayo ka dyan, center. Nandyan lahat ng maganda ang wifi. Kompleto. Dollar earner. Ka. Ganyan ang ginawa sa India, by the way. Ba't di natin pwede nagtayo sila ng city. Yan, Bangalore. Specifically for IT. Tapos kayo meron. That's a huge investment. Yan. Ngayon, sa India rin, India pa rin to. There is a zone, medical zone in India, Andhra Pradesh. Okay. Pare, nagagawa sila ng mga equipment na Siemens. Pareho sila. Galing. Yung mga equipment I'm familiar with that kasi meron kong kaibigan doktor yung talagang yung mga instruments, bro. He had to import this. Number one sa pagdating sa mga bayan. Ba't hindi tayo? How did they get that technology at that Bakit ito pa rin? Okay, quick question. Teka. Sa IT ba, tsaka sa medical, meron ka ba itis? Ilalim na nga kayo. Okay. Mag-isip na kayo. Itong power, tama na yan. Quick question, yung si Mr. Consing, kasama ba sa trabaho niya, sa kanyang, is to precisely come up with some sort of an 11 yes, of course. Ang trabaho niya, come up with a game plan. Hindi of course. Not just echo trabaho niya, yung Maharlika, become a catalyst. Yun yung main idea behind Maharlika. Maging catalyst. Ng development. Kasi kailangan ma-attract ang private sector mag-invest, ma-involve sa development. Kasi marami pong project sa development na hindi naman attractive sa private sector. Pero kung merong kung may government participation na Maharlika, magiging attractive. That's the idea. In other words, yan bang power hindi attractive sa private sector? Attractive po yan. Super. Ba't mo papasokin? Super attractive na nga ito. Yung mga airports hindi attractive. Nagkakagulo nga sila. Pinag-aagawan nga yan So, hindi lang attractive. Super attractive, super profitable sila. Ba't ka pa pupunta doon? Maharlika investment plan ka. Dapat ikaw yung nangunguna sa iba na i-develop natin. Kaya nga tayo mag-develop. We're going to be a first world economy by the year 2040. Yan. Bakit? Hindi, dahil daw po yun sa sa sweet spot. Yung projection na yun na magiging maunlad ang Philippines dahil sa sweet spot. Kasi yung dami ng tao, sheer number of young people na working age, yan daw po ang magiging engine magpapatakbo ng Philippine economy. Okay. Pero kapag hindi mo na-harness yan, ang katapos-tapusan niya, gulo. With all that energy, sa mo icha-channel yung energy na yan, kapag hindi mo na-tap ng husto yan, gulo ang aabutin natin. Ito, another example na naging multi-billion, naging worldwide, etc. Pare, yung mismong Korean telenovela, entertainment industry ng Korea, na-develop nila na mabuti. Meron bang kumukumpas doon? Dito natin dalhin yan. Dapat and then, nagiging like-minded ang mga industrialists at businessmen at government. Tama, dyan. Okay. Parang here, ang nangyayari, hindi. Dito, tayo. Dahil bakit? Kasi, tayo rito nandito na tayo. At nandito tayo nakapwesto Huwag kang tikasunod. Dapat ikaw mag-lead. Si Consing, Kasi isa money market guy yata, hindi yata bankero. Precisely nga. He's into finance guy. But we really need our developmental. Okay, yung profit long term nga, kaya nga sovereign investment, sovereign wealth fund or whatever it is yan. Kasi long term ang pinag-iisipan mo. At yan naman, makikita ka naman talaga Kaya nga parang Jonathan, may tanong ako sa iyo, how different is the MIF from DVP or Land Bank kapag ganyan ang kanyang iniisip? Wala. How different? Walang pinagkaiba. Wala na yan. Ikaw nga dapat ang pasimuno ng mga trabahong you go into partnership with the private sector Yan ata ang idea niya. Yeah. Pero
Pag hindi nangyari yan, edi nakapark lang yung pera doon. You go into Ilalagay mo sa money market ngayon yung ilan yan? 75 billion na ba yung hawak nila? Yes. Ito na nga yan. Yan na nga pala. Tama ka. Every month, nandyan nakita yan. Ito na nga sinasabi natin sa kanila. Ang sinasabi natin kay Mr. Consing. Pasensya na ho Ang sinasabi nyo kasi, ito I will have to read it properly, baka ma-misquote ako No. Ang sinasabi po ninyo, of the capital to invest in airports and power so that we will bring long-term profits. Ayan ang sinasabi po ninyo. And not in the stock market. Totoo po lahat yung sinasabi nyo na yan. Long-term profits, not in the stock market. Totoo naman yun. Kasi you are really building up real assets, etc. Bakit hindi ka ba magbibuild na real assets sa stock market kung yung i-investan mo, halimbawa, nakakatulong. Halimbawa, isang magaling na agriculture, logistics company, at listed sa market. Di maganda. Hindi mo bibilin yung stocks doon? Okay, sumama ka na. Privatize mo na yun. Kung gusto mo public, bilhin mo na yan. Ang ayaw niya lang siguro, yung profit sa stock market, nadala lang ng price movement. Yan. Ayaw natin yun. Payag din ako doon sa kanya. Pero para ayaw mo mag-invest sa stock market, just because ayaw mo mag-invest sa stock market, kung may magaganda namang kumpanya dyan, na kailangan na economy, ba't hindi mo kailangan nga maging partner mo yun. Ito. Pero 9:31 na umaga, babalik ang karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga, ang pagbabalik ng karambola. Kasama natin si Joel Lacsamana at si paring Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Nasa tsokolate na yan. Tsokolate na yan. Tapos na yung mint na lang, mint. Mint na lang. Tapos na yung yung clam chowder. At pinag-uusapan natin yung Maharlika Investment Fund. Airports and power projects. Yan lang sinasabi. Boss, Mr. President, CEO, kung ports pa lang gusto ninyo, may suggestion ako sa inyo. Profitable din ito. Sa totoo lang. Baka nga mas malakas pa kaysa dyan sa airport na yan Hindi, ang airport gawa na I-take over mo na lang. Mag-invest. Kukuha ka nga na investment para ayusin mo ito magiging profitable. Fishport ang pinag-uusapan ko. Fishports! Wow! Ang laki niya. Pagkain pa dyan. At saka makakatulong ka ng mabuti kasi maraming mangingisda. Yung mga fishport na sinasabi mo, yung pier lang o kasama dyan yung warehouse, cold storage, yung mga ganun. Kasama yung warehouse, cold storage, fishing fleet. Yan ang talagang kumbaga integrated. Tapos sa inland waters mo, aquaculture. Yun. Food production ang sinasabi. In other words, nakikita ito at makakatulong sa taong bayan. Maraming pating trabaho may bibigay. Yan. Baka pwedeng ganyan, boss. Yan. Teka, science-based ba yan? Hindi ko kailangan ng UN expert sa climate change. Ito, realidad na realidad to. Kasi ang DNR daw, science, ang solusyon nila sa watershed management. Gagamit daw sila ng science dyan. Tapos na yan. Nagawa na yan alam na natin lahat yun. Ano science-based? Ano bang magkakaiba pang gagawin natin? Huwag na yun. Ito ba, parang Conrad, parang Joel. Our coconut industry is lagging behind. Okay. Bakit hindi ka dito mag-invest? Ano naman tayo? Number 3. Wow, dati tayo more than 80% of the world coconut oil. At saka hindi na natin sa Pilipinas. Hindi natin na ma-maximize yung coconut mismo kasi wala na ang coconut water. Wala na lahat yung mga coconut fire, lahat yung mga chemicals etc. Wala na yan. In demand yan coco coir ngayon. In demand sa buong mundo yan. Ginagamit yan sa halimbawa yung riprap, yung mga side hills. Nilalagyan yan
kasi organic siya at tutubuan ng mga halaman. Yan. Malalakas ho yung lupa doon. So, in high demand yan. Maski sa gardening, ginagamit. Ginagamit din yan para sa kotse, lahat, etc. Yan, kikita rin yan, boss. Hindi naman, it's not as if palugi yan, hindi. Yan, kung makuha mo dito yung... So, anong magiging kaibahan yan? Di ba dati yung mga venture capital, lumalabas ba na ngayon, yung Maharlika Investment Fund, gusto niya mangyari, maging parang venture capital. Hindi. Sana. They're ignoring the sana ganun. Sana ganun. Hindi ko maintindihan ano ba yan? Saan ba papunta talaga? Paano naging unique ang Maharlika Fund na yan? From the others. From the GOCCs, like Land Bank and DBP. Or from the venture capital na mahanap na mga negosyong hindi pinapasok pero kailangan at may future. Oo. Yan ba? Ano ba talaga yan? Na-define na ba? Hindi pa. Ang sarili niyang identity. And I don't know if Mr. Consing has the vision or capability to pursue those kinds of... Pero na-dismiss na raw yung case Hindi. ng fraud. Hindi? Hindi, na-dismiss na nga daw. Na-dismiss na yun. At saka that was an internal yata thing, family or something. Oh, really? Well, I don't know. Ito pa. Ito, kikita ka dito. Pero by the way, nabanggit mo kanina yung coconut. Well, there are some conglomerates like Metro Pacific Investment Corporation that have gone into coconut water. Like Mr. Yao, maaring doon magkaroon ng downstream doon. I just had to mention that. Pwede na din yung workoutin na mabuti yan. Ang mga ganon. Pero alam mo, example lang yung kay Jonathan, yung sa Still Asia. Still Asia can very well stand on its own now. Okay? Example lang ko yun. Sinasabi niya mining. For example, yung Still Asia, yan naman ang downstream. Yan. Yung Nickel Asia, nickel, yung battery for electric vehicle. Tayo na gumawa. Sa atin na yung raw materials Tayo na gumawa. Hindi yung inuuna natin yung charging station at EV. Unahin natin yung baterya. Kaya naman pala natin gawin for export yan. Oo, for export gagawin na yan. Gagawin. Dali mo dito si Elon Musk. Boss, mag-process ka na rito. Joint venture tayo. Joint venture tayo. Hindi ba naka-mention yun doon sa kanyang plan? Ay, hindi. Gusto niya yung mga iba. Airports. Na yung mga existing na na kikitaan na niya kakad. By the way, ibinanggit mo kanina kung John at yung sa creative economy. Again, that's a risky thing. I know it's new. Pero alam ba sa Korea, I've been reading up on it. Malaking controversy yan. Maraming kumukontra rin yung mga traditional, yung mga government managers, economic managers. Ayaw nila yan. Hindi, paano natin ikakasayan dun sa traditional? Hindi, it's not just price. Creativity ang ini-investan mo dyan. And 20 years later, talent. Ito yung sinasabi ni Spike, yung nakausap ko na animator. Multi-billion. Multi-billion. But, yung business plan nila is not based on price, not based on the usual basihan ng profit, kung hindi creativity. At hindi pala lang yan, yung sinasabi mo, animation, may gastronomy, yung pati kasama, folk arts, culture, pinag-ano nila, tapos naging department from there, naging bureau, lumaki na lumaki. Precisely nga. But you have to risk it. You have to kailangan paglaban mo. Kagaya ng India nga. Bakit ngayon sila nagiging sa biotechnology, medical equipment, etc. After instruments after being able to work out on the IT thing. Ba't kaya nila yun? In Singapore, ano bang pinag-iba natin sa Singapore? Di ba workout natin dapat ganun? In the first place, yung Subic sana, naging Freeport nga yan eh. It was designed to be a Singapore. Freeport. Clark. Ang unang design po ng Clark and Subic, dapat hub. Oo. 30 years na nakakaraan. Hanggang ngayon, hub pa rin. Design. Hanggang ngayon, nasa isip pa lang. Hindi naman nangyari. The other thing na pwede natin pasukan na malaki. Ito, makakatulong pa ng todo. Halal industry, pare. That's a multi-billion industry all over halal, the place. Para sa mga kaibigan natin sa Islam, sa mga Muslim, di ba? Yung kanilang food.
Kasi wala naman silang food production doon eh. Halimbawa, by the way, that's a tremendous investment. Yung about food processing at packaging, ano yan. I know that for the fact dahil sa Singapore at Malaysia, they started that eh. Ang laki ng business na yan. Ang laki ng business na yan. And then, ano mo na yan, merong other effect kasi meron ka naman zone yan. Right. Yung iba, pwede ng the other things. Halimbawa, cattle. Paano, kasi it's the process. Produce. Yan. Then you can... Ano yan, upstream to downstream. Wala na yan, maganda yan. Dati, mahilig kong itanong sa iyo na pinagtatawanan ako, ano ba yung mga light machinery na ginagawa nila? Sinasabi ni Chalex, akala ko kasi food processing yun, kasi ganun yun sa Malaysia. Hindi, electric pan lang pala at mga... Wala. Revolving pan. Mga ganun. Hindi, dapat yun eh, yung light machinery. Nagsimula sa Malaysia, ganun yung paggawa ng tofu, inano nila, yung inassembly line nila. Pero mga simple lang muna. Kasi dati, handmade lahat yan eh. Ngayon ginawa na assembly line. Workout. Yung ganong klase. Hindi, bakit papasukin niya yan? Yun, kaya na ng private sector yan. Hindi, mag-identify na lang siya ng pwede. Halimbawa, ano ini-import natin na napakalalaking halaga na pwede natin gawin sa Pilipinas na hindi ginagawa ng private sector? Yun. Airport. Hindi naman ini-import yung airport. Ay, di ba? Diba? Na pwede rin tayo mag-export. Alam niyo, hindi pa ho tapos itong Maharlika na to. I think it is a continuing story. Dahil ang Maharlika mismo, hindi pa niya alam ang identity niya. Hindi niya alam ng Maharlika. Baka mga broad brush strokes pa lang yung sinasabi ni Mr. Consing. But still, what you call broad brush strokes, you're sending signals to the business community. Yun ho ang isipin natin. Kasi kung ano man yung sabihin nyo ngayon, malaki tatanim yan sa isip ng business. And you want them on your side. You want the business, the investment funds to be on your side na gawin kayong, na maglagay ng pera dyan sa, yung 75 billion na hawak nyo, sisiw yan. Wala yan. Sa totoo lang, barya lang ho yan sa klase ng investments na kailangan ng Pilipinas. Parang ano lang yan. Wala pa, hindi nyo pa mapupuno yung wallet nyo. Okay? Baka coin purse, pwede. Ganyan lang kalit. Trillion nga ang sinasabi na kailangan na investment sa infrastructure na nakalinya sa BBM administration. 147 projects. Baka kaya trillion po ang sinasabi nila. Ilang trillion yan? 5 trillion, 6 trillion. Kaya gusto nila ng transport, utilities, dahil sure ball yung mga yan. Sure ball para? Sa yung return on investment. Yun na nga. Then you're going against the grain. Ano ba talaga para saan ba yung Maharlika? Maging profitable o baka pursue ng projects na hindi kailangan pero hindi pinapatulan. Okay. Nako. Halimbawa, ang transport strike na naman daw ang mga jeep. Yan. Piston naman to. Nationwide. Dahil daw dun sa deadline ng modernization, December 31. Okay. Naku, ito na naman tayo. Gumugulo na naman eh. Ano yan? Kung po yan eh. Something has to give. Ang government position, December 31, tapos na kayo, mga jeep. Bawal na. Ano ba yung mangyayari dyan? So, absolutely, wala ng jeep sa kalsada. Kasi nandyan na po ba yung mga modern jeepneys na sinasabi natin? Kaya na bang yung transport system ba natin na adequate na? Kaya na, nandyan na ba? Transport. So, ano lang yan? Patigasan. Ganun ba ang labanan natin? Pag nagpatigasan kayo, wala yan. Ang mga hihirapan dyan, taong bayan, yung mga mananakay. Yun ang problema rito eh. Naalala ko lang yung bang ating programa na modernization, nakalatag lahat yan.
At ang problema lang, ayaw ko kagatin ng mga jeepney. Yan. Operator. Talaga ba nandyan lahat yan? Available. Hindi. At, Ito. Tinext na ako ni Congressman ngayon Vice Governor Jeff Ferrer ng Negros Occidental. Is watching. Sugar industry. Yan. Sugar. Kailangan ng modernization. Kailangan ng modernization dyan. At nag-i-import tayo ng sugar. Ang laki ng kinikita niyan. Bakit di natin ayusin yun? Marami pang may employ dyan. Saan ang potential investment sa sugar industry? Ayusin mo yung mills. Okay. Para ma-work out. And then, at the same time, modernize the technique. Modernize the technique of planting sugar. At the same time, may alternative crops in addition to sugar. Pero SRA na raw po yan eh. Hindi naman maharlika. SRA imported yun eh. No. Importation yun eh. Importation ang hapol noon, bro. Wala yun. Akala ko to control the supply. Wala. Importation yun. Wala. Okay. Tatlong grupo lang yung... Teka, meron bang investment yung Aboitiz na? Kamag-anak yata niya yung isang importer eh. Oo. Ang soft drinks industry po natin, yan ang malakas ang lobby dyan sa sugar. And it's really foreign owned. At saka by the way, there is a halal sugar. Meron ba? Meron. Halal sugar? Meron. There is. It's big business to. Bakit hindi siya pumasok na? I-modernize mo, tapos gawin mo yung process mo, Major Muslim populations in the world may sweet tooth yun. Mahilig silang masarap ang mga desserts niyan. Paring Jonat naman, paano ka magkakaroon ng sugar mill kung wala kang power? Kaya kailangan power project. So first things first Ano ganun nangyayari power pala? projects muna. Boss. Kung hindi mo pa alam, papaalam ko na sa'yo. Ang GSIS nag-invest ng katakot-takot sa renewable energy dyan sa Negros Occidental. Takot-takot. Na kanino ngayon yung mga pinag-investan nila? Na kanino? AC. AC Power. AC Power. Sila na may-ari? Paano na nangyari sa investment ng GSIS? Wala, kinuha na ng Macquarie yun eh. I see. Yan. Hindi, parang yung coastal. Yan ano ba? Coastal. Yan. Pwede ka naman magtayo ng sugar mill. Modular nga. Iba na ngayon ang technique pagdating sa power plant. Yung mga malalaki lang. Pwede ka na. Per mill. Pwede ka. Hindi yung buong syudad, papower mo. May trabaho na ng ano yun eh. Ng kikita dyan eh. Trabaho na ng Aboitiz. Renewable energy yun, projects eh. Well, AC, that's their yan ang kanilang gustong pasukan naman talaga. Nasa Vietnam nga sila eh. Ngayon, ano daw may nagtatanong dito? Ano ba daw nangyari sa MMDA? Yang nasuspinde si Task Force viral yung issue ngayon yan. Bong Nebriha. Ano ba talaga nangyari? Kasi daw, merong dumaan dyan sa bus lane at ginamit ang pangalan ni Senator Bong Revilla. At pinayagan daw ni Bong ng MMDA. Sabi ni Bong Revilla, wala ang ganyan nangyari. Wala akong... nasa Cavite ako, sabi. Wala ako doon. Hindi, ginamit lang naman ang pangalan mo. Pangalan that's a dime a dozen. Mas mamera dito sa atin yung may calling card pa eh. So bakit nasuspend si... Bakit naman ganon? Ba't naman napakatindi ng ano niya? Ng penalty niya? Sabi po ng MMDA, nag-meeting daw sila at ang kanilang suspension order magsisimula bukas. Ngayon na, today. Para daw po ang investigasyon. Kasi meron kasing bagong patakaran ng MMDA, kaya naging news to. Ang patakaran po ng MMDA, mahal na ang multa. Pag ikaw dumaan sa bus lane, na hindi ka naman dapat nandoon, malaki ang multa mo. Malaki ang fine. Okay. So, tanggap ng bayan yan. Kailangan. Meron pong gumagamit ng bus lane, dinadaan sa palakasan. Yun ang issue rito. At ang, ginagamit ang pangalan ni Bong Revilla. Bakit nagkagulo pa? Bakit maabutan pa ng 30-day suspension nyo? Panatan ninyo yung gumamit. Ayun. Bakit naman yung si Bong Revilla? Or yung MMDA na payag.
Ano ba? Yung MMDA Bakit na... naman yung chief mismo? Galit ba kayo doon? Ito naman si artist Di ba? Siya yan kasi tinapon niya kagad sa gulong, under the bus. Bus na siya kagad. Ay, galit ka ba dyan kay Nebria? Ganun ba yun? Pati yung by the way, just to be clear, ang sinasabi ni Colonel Nebriha ay kasi parang, matinding galit ni Senator Revilla. Sinabi niya, nagpa-interview ka at sinabi mong, kinonfirm mong ako yun. Sabi niya, no, hindi ako nagpa-interview. May kausap ako sa radyo, enforcer ko, nung sinabi yung pangalan mo, hindi ko lang narinig, pero para bang na-confirm niya. But hindi niya, it's not for public consumption, ang kausap niya. Yung enforcer. Sir, hinuhuli ho namin ito. Ba't yung hinuhuli? Ginagamit ho yung pangalan ni Senator Revilla. Right. So, somewhere there sa exchange nilang ganon, nadiin na si Senator Revilla na siya talaga yung nagbabiolate dun sa busway. No? Hindi. Sabi naman siguro si Senator Lebriha, yung mga radio na ganon, it's become minsan kay Colonel Lebriha, si Bong okay yan sa totoo lang na enforcer sa dyan. Pero minsan, meron mga ilang, pag kayo na nag-uusap ng mga tao mo, kayo na yun, bro. Ika nga, you don't have to show how the sausage is made, diba? Kung paano hinuhuli yan. Pero, kasi minsan nga, maraming nag-name drop ang problema nga, hanggang ngayon, hindi pa alam kung sino yung tao na yun. Kailangan pa raw nilang tanongin ng LTO. Ayun, wala pa kayo search and everything. Suspendido na yung tao. Why? Bakit ganun? Siya ba may kasalanan doon? Si Chairman Artis kagad ang pumasok. Suspended po siya. Hindi, galit siya. In other words, meron silang konting kiskisan dyan. Ganun. Yun ang internal nun. Yun ang internal niyan. Getting too big for your britches. Ikaw dati gusto mo maging chairman Hindi, sana sinabi ni Bong teka muna, Chairman, bakit mo naman ako pa suspend? Wala naman akong yung right in front of the media, sana sinabi niya yun. Pero nandun sila. Yan ang problema dyan. Okay, I get it. Okay. Di ngayon, iba na ngayon ang pakahulugan ng tao bayan dyan. Iba na. Pero meron pa daw issue dyan, yung plate number na 8. Congressman. At mukhang pag 8 ka, pwede ka doon. Sino may sabi? Sa bus lane. Sabi ng mga tao. So, yung pong House of Representatives, nag-issue na statement, kailangan daw po hulihin kahit na may number 8 ang plaka na gustong gumamit ng mga bus lane. Kumbaga, komo ba o kotse ka ng congressman? Kasi yan number 8, parang dami niyan Or kotse ka ng senador, kotse ka ng whatever. Hindi. Hindi ka pwede dyan. Magligay kasi kayo kung ano talaga yung exempted. No. Na number na talaga. Number, kung meron. Walang exempted, except emergency. Yun. Maski nga police dapat hindi nagdadaan dyan O red plate, hindi pa pwede. Just because namamasyal yung police. Police ako daan ako dyan. Pwede ba yun? Yan ang problema pag ang solusyon ninyo pagdating sa traffic ay isa. Anong iisa? Bus lane. Okay. Well, for now, that was parang di ba? Parang number coding yan nakagawian na. Ang sakit mo naman magsalita, parang hindi lang iisa solusyon. Dalawa. Pero may quick question naman dito, ewan ko nga, fair. Bakit napaka-OA naman yata daw ni Senator Revilla? Could this not have been hindi ako yan. Tapos, naintindihan ko yung pressures nila. Nagreklamo ng gusto. Hindi kasi nalathala ata, it became public knowledge. Hindi, ang kanyang rason. Look, he was quoted there, ako ay naging biktima na ng mga maling paratang. Ayan. Maling paratang? Hindi na niya sinabi kung ano yung maling paratang na yan. Kaya sensitive ako sa mga ganito. Sabi niya? Lumabas tuloy ito ngayon mga hindi pa daw nasusoli na na-pidap, mga gano'n. Patay. So, ito ngayon yung mga caller. Yan ang lumabas ngayon na paratang. Maling paratang. Sensitive siya sa gano'n. Sana tumahimik na siya. Well, yun.
Hindi, bakit naman sa lahat ng gagamiting senador na pangalan? Ito naman violator na. Bakit si Senator Bong Revilla pa? Idol mo ba siya? Idolo siguro. Pepeng Agimat na idolo siya ng pelikula. Bakit hindi man lang si Robin Padilla? Ayun. Mas ano yun. May traction yun. O Rapi Tulfo. O model. Yun. Bakit si Bong Revilla pa na hindi nga kumikibo sa Senado eh? Wala nga kakibukibo sa Cavite, sabi nito eh. Wala kakibukibo sa ano yan, yung paggagamitin mo. Ginamit nyo. Hindi kasi MDA, artist, bago ka naman ulihin mo yung nag-violate. Bakit si Nebriha? Nebriha kagad ang pinarating. May kasalanan. Ito si Tenten, re-electionist ko kasi siya. Si Revilla. Sa 2025? Kaya medyo na sensitive siya. Okay. Maraming salamat sa mga OFW natin. Yes. Ang inyong cash remittances noong September lumaki ay 2.6% higher. Wow! Noong September daw ho, $2.91 billion for the month. Ang inyong pinadala. Noong the same month last year, 2.8 lang yan. Kayo naman, padala kayo ng padala eh. Kung saan lang nagagastos yan, consumption. Imported. Puro. Kailangan natin yung padala nyo. Yan ang nagdadala sa Pilipinas sa ngayon. Dollar requirements. Sa laki-laki na ini-import ng bayan, kailangan natin ng dollars. Saan natin kikitain yan? Exports? Wala eh. Trade deficit nga po tayo eh. Napakalaki, 9 something billion, 10, ganun. Tapos tourism. Every month yan Sa tourism, kumikita ba tayo? Down. Hindi masyado. Malayo. Foreign direct investments. Lalo malayo. Hindi ba tourism, by the way, nakatarget din kay Mr. Consing? Hindi. Nakatarget. Infrastructure. Ano yung mga tourism infrastructure? Hindi ko nga alam eh. Ano ba yung tinatanong niya? Kasi may resorts din. Resorts? Okay. Aboitiz. Airports yun. Kasi may airports yun. Okay, sorry. At cash remittance po, tuloy-tuloy ang pagtaas magmula na Augusto Land-based OFW, 2.3 billion in September. Ang sea-based workers, medyo, mahina ang taas. Balik na kaya kasi may di ba? Mayroon bang may problema pa sa shipping. Shipping. Naayos na ba yung ating kuwan? Let's tackle that. Siguro bukas merong suggestion yung ating kaibigang si Jarius Bundok tungkol sa mga seafarers natin Di ba may problema tayo dyan? May problema how to maximize matulungan lalo sila. Inabot tayo ng Department of Migrant Workers. Yan, maganda. Umiiling si Kong Jonat, kailangan pag-usapan bukas yan. Dapat talaga. Otherwise natol tayo dito sa papasok. Papasok na. Okay, magkita-kita tayo bukas uli. Dito sa Karambola sa DWIZ at Aliw 23. Sa ngalan ni Attorney Trixie Cruz Angeles, Joel Laksamana, paring Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Diyan lang kayo. Darating na. Ito na. Ang award-winning na hindi dumadaan sa carousel bus lane. Dinadaan niya sa kanya to. Sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.